Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito sa akin, thank you very much. And guys, no, hindi ko kayo makakalimutan, shout out po sa lahat po ng mga taga-ibang bansa, no? And lately po, ang video po natin is about doon sa spiritually gifted, 7-16-25. Binigay ko na po yung maswerteng numero, which is 3, 12, and 30, and more on sometimes 21. And sa ngayon, ang tingnan po natin is lakas po ng mga tao. Ano po ba ang mga tao na ipinanganak po na kung saan naturally medium? When I say medium, ito po yung tinatawag po natin. Okay, medium. It means to say, okay, kung makita ninyo yung ghost whisperer, nakita po ninyo yan, sikat po yan, di ba? Yan actually siya ay isang medium. Meron din po akong nakita na isa pang series po doon na kung saan pwede siyang lapitan to consult over the dead people, no? And ito yung mga tao din po na pwede po talaga silang magbibigay ng message sa'yo. And alam niyo po ba kung ano po ang mga tao na yon? Well, additionally po sa sinatawag po nating 7, pizza 7, 16, 25. Here comes 5-14. So yung mga tao po na ipinanganak mula 1950s, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 19, mga ganon. Kasi meron po talaga pong 5 sa or mag-i-end po ng 5. Katulad po niyang February 5, January 5, no? Ito po yung nila, it's a 5, okay, and 14. Ang 14 also 1 plus 4 is equals to 5. And what do you mean actually by 5, no? Ito yung mga tao po na alam mo yung number 1 to 9, so kung pag-aralan po ninyo yan, ang 5 is about chains. And sa aking tinatawag ko pong as yung tinatawag kong numerology chart, so kung meron po sila, meron din po ako, no? Pero iba pong sa akin, I'm making my own. So, kumbaga, meron tayong sari-sariling version, pero sa akin, masanay po ako dito kasi alam ko po kung saan lulugar yung tinatawag po natin na kung saan ka po pwedeng saan po ang kumbaga sa tao, kumbaga sa lugar, feng shui. So dito ko inaayos po ang energy po ng isang tao through their birthdays, no? Kahit sabihin po natin na hindi totoo ang birthday mo na yan, mali po yung binigay sa'yo, pero sa akin is like iyan po kung ano po yung ginagamit mo lagi, so yun po ang magiging energy mo. Although ang mga tao na may dalawang birthday, so definitely alam ko dalawa po pag-uugali niya, no? And hindi mo ma-determine kung saan dyan. Kasi kung minsan, mas malakas po yung hatak ng isa, yung isa naman is much lower, no? Siguro ngayon nagtatanong na kayo, mas naiintindihan na siguro niyo bakit ka ganyan, bakit ganito yung asawa mo, no? So, kung titingnan natin, ito yung tinatawag ko na yung numerology charts, no? So, meron ditong, ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kung makita ninyo dyan, ang birthday nyo, tapos may kulang po dyan, yun po actually ang wala kayo, or absent in your life, na kung saan kailangan mo talaga siyang you have to swim through that energy kasi parang wala ka po kasing lakas, no? Wala ka makakapitan dyan. Pero saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo, no? Balik tayo sa 5. Kung halimbawa ang birthday mo is sa 5, birthday ha, so merong 14, so ang 1 plus 4 is equals to 5, so pwede rin po yun. But magbibigay po ako sa inyo ng sample ng 5. Ang 5 kasi is like mula dito, kahit saan pwede kang pumunta. Pwede dyan, pwede dyan, pwede dyan. So, ang nasa gitna ka po, parang kumbaga sa akin, ang life po ng 5, parang ipo-ipo. Depende pa po yan kung saan siya nilagay. Halimbawa, ngayon,
Halimbawa ngayon, isa siyang cancer. Tapos pisa 5 po ang ano niya, pisa 5 po ang birthday niya. Makikita mo yung energy niya na actually lang sinasak siya sa ilalim kasi ang 5 is just like magiging ipu-ipo po siya kapag titingnan mo siya sa ilalim. Magiging kumunoy siya no matter what kahit saan ka. Kaso lang, kasi nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, sa chart po kasi is nasa gitna ka. So, kailangan mo talagang i-balance mo. Kumaga sa akin, ikaw yung magtatawid po ng kahit na sino. Ito yung sinatawag ko sa inyo na sinasabi ko sa inyo na ang mga pizza 5 talaga, they are medium. So ang medium is like they can see actually, pwede mong sabihin po sa kanila na pwede silang pasukan, mayroon po silang butas sa katawan na pwedeng pumasok po doon ng isang entity at saka totally mong makakausap po yung pagkatao niya. Or sabihin po natin na yung bagang magbabago yung boses, hindi na po siya. Actually, totoo po yun. Okay? Totoo po yun. Lalo na yung mga tao na madalas po na magkukulaps pag nakadaan po ng sementeryo, bigla na lang yan matutumba. Tapos hindi mo na alam, mamaya ihihimasmasan mo. Pero kung marunong ka po, pag hawakan mo yan, hindi na siya ang kausap mo, kundi yung ibang nilalang na po na nandidiyan. Yun po ang tinatawag kong medium. And hindi yung medium-mediuman po na ipitin ka lang po dito, ipitin ka po dito, pagkatapos ngayon yan papasok po sa katawan niya, tapos magsasabi ngayon niya, ang kumulam sa akin, si ganyan, si ganito. Sorry po guys, pero hindi po ako masyadong naniniwala doon. And kasi dahil po yun sa sakit po ng orasyon, mapipilitan po ang isang nilalang na kumausap sa'yo. Pero hindi talaga po yun. Hindi po yan ang medium, no? So sa akin, halimbawa ngaya, pwede mong kausapin, yung tinatawag po natin na napapasukan, o tinatawag po natin na sinasaniban. Ito yung mga batang to, mga 5, 14, and lahat po ng ipinanganak mula January hanggang December, kapag 5 po ang ending niyan, 1956, 1957, 55, 65, 75, 85, basta po may 5. Pero pinakamatindi talaga po yung ang birthday mo is 5. Because actually you are a messenger of God. Yung tinatawag po natin, kasi galing ang 5 po talaga is pure Mercury yan. Now, kung isa ka pong sabihin po natin na Libra, or sabihin po natin na Aquarius, ipinanganak ka pong pizza 5. So, makikita mo na po yung lakas mo. Halimbawa ngaya, ipinanganak ka pong Cancer, then ang Cancer po talaga is from the moon. So usually mga kaluluwa. So pwede po talaga pong mula doon sa energy po ng buwan, sa pamamagitan po noon, makaka-receive ka po ng message mula doon sa kaluluwa na pwede mong isabi, kasi nga sabi ko nga, you are a messenger kung saan ka po nanggaling. So if for example, as I said, Scorpio, nataon ka po na 5. So actually ang Scorpio is mas matalim, mas maano po na tubig yan. Kumbaga sa akin is very dark water, na kung saan po is doon kailangan mo pong i-message po yan na kung minsan ang mga tao nagkaroon po sila ng problema kasi may mga hindi po sila natatapos, no? And kailangan po nilang malaman po kung ano po yung karma nila. Ang 5 ang pwede po sa inyong magbibigay po ng ng lakas. Ngayon, kung hindi mo alam, kasi for example, hindi mo alam na isa ka palang ganyan. So, from time to time, makakasagap ka po ngayon, maririnig mo, minsan mararamdaman mo, na mayroong nagme-message ka lang, tino-turn off mo siya. So, along the way, mawawala po siya. Pero, kadalasan po talaga, ang mga tao po na medium, tinatago talaga nila kung ano po yung kakayahan nila kasi ayaw nilang mapagsabihan na sila'y baliw. No? Nandyan na po yung sabihin natin na 17, 16, and then masabi po natin na 25. Pag sinabayan pa po yan kasi ang 25, meron po yung 5, di po ba? No? And
5 siya, sabihin po natin na pinanganak po siya ng 5. Ang 14, pwede din po, no, malakas po ang pakiramdam niya, nakakakita pa yun. Sabihin po natin na bukas naturally po yung third eye nila. So, ito po yung mga tao na pwedeng pasukan, pwedeng saniban, either way, kahit na ano pong ano nila, kahit ano pong, ano, lalo na po kapag sabihin po natin na inheritance, o sabihin po natin na mana-mana, no? Kasi ang butas sa katawan po natin is mana-mana po yan, namamana po yan sa magulang, namamana sa mga anak, sa lahi po ninyo. Pwede po talaga pong, lalo na pagdating sa babae. No? So, ang babae, more on, ang energy po niyan is like mas malakas po ang ano niya, mas malakas po yung intuition niya, mas naririnig po niya o nakakaramdam po siya. Usually babae, pero marami din po akong kakilalang medium po na lalaki, no. Ang kasama ko po actually 2 pong medium. And babae, lalaki, no. Pero ang ipaano po ko po sa inyo guys is like kung halimbawa man po ipinanganak ang medium, it's not necessarily po na mapapasukan ka. Pero pwede pong sabihin po natin na makaka-receive ka po ng message sa kanila. Malakas po talaga ang intuition mo. Hindi ka lang katulad po ng 16 kasi ang 16 usually ganun din. 16, 7, malakas pakiramdam. Pero more on ang alam ko na talagang pinapasukan is 5. And how can you transform your life actually? Kaya kung minsan po talaga hindi mo alam ang mga 5, inano ka po ng, parang inikot-ikot ka lang po ng kumunoy, hindi ka makaalis-alis kasi nga, hindi mo kayang kontrolin kung ano po yung nararamdaman mo. Hindi mo nakakontrol. Actually, hindi yung galing sa'yo. Halimbawa ngayon, problema ng ibang tao, nasasagap mo, then, ano na rin yun, yung parang mahihila ka na rin po nun pababa. And ang 5, like pag nasubrahan po sila ng overthink, kasi ang 5 is about sa mind, kasi ang 5 is connected po yan usually sa Mercury. How much more kung makikita ninyo na ipinanganak po siya ng Gemini, Libra, or Aquarius. So makikita po ninyo talaga dyan. Ang mas malakas din po dyan is like yung intuition po na galing po siya sa water, so Pisces, Cancer, and Scorpio. Pero more on sa Scorpio, more on makikita ko siya. So, sa ngayon, overall, sa akin guys, is mas maganda kung alam po natin kung paano po, bakit po ikaw ganyan. So, pwede po ikaw magkaroon po ng idea na magbibigay po ng mensahe sa ibang tao. Although, parang sabihin mo no, imposible yan kasi hindi man po ako marunong. Deep inside, alam ko talagang alam mo. Kaso lang, natatabunan na po yung third eye mo, natatabunan na po yung natural instinct mo dahil nga po sa mga tao po na syempre kakantsawan ka and anuhan ka na kung ano ba yung naririnig mo, pagsabihan ka po nga baliw. Kaya marami akong nakikita na lumalabas ngayon dito sa channel ko na, ma'am, ganun po ako, kaso lang po talaga pong tinatago ko kasi mahirap po na ma-judge po ng ibang tao. Mahirap po ang buhay namin, totoo lang, no. Ako, nakailang beses na po akong nabully, elementary pa hanggang high school. Kasi nga po, may something po ako na sa akin, biro lang, pero sa kanila, totoo na pala, nakakatakot na pala, pero sa akin, naglalaro lang ako, no? Pero sa kanila, iba yung paningin nila po sa akin, no? And, guys, when it comes to Christianity, o sabihin po natin na paniniwala, no? Alam ko naman na lahat po ng Kristiyano dito is like, ayaw po nila ng ganito. And, kaya po ang mga tao na dati na po silang like sa team born again Kristiyano and nagkaroon po sila ng anak na ganito na naturally gifted and they cast it out, no, like this person is an evil, nasasakaupan po siya, kulang po siya ng paniniwala. I think it's too hurt, no, parang napakasakit po yan actually sa isang tao na iano mo, hindi mo lang kasi po naiintindihan. And mostly sa mga magulang, ayaw po talaga niyan. Kaya marami isara mo na yung third eye niya, ayaw ko niyang ganyan, no. Kaya po, minsan yung iba walang magagawa. Kaya kung may mga tao man po na actually gifted sila pero ayaw po nila, so may mga usually talaga po nakakita pero ayaw po nila. So sinasara ko po yan. Hindi, sa akin, hindi ko siya sinasara pero minsan kinukuha ko siya tapos nilalagay ko po, kumaga sa akin is like pinapakuha ko kay Santo Niño and then siya muna magtago when the right time ibigay po sa kanya para hindi po gamitin sa ibang tao. Kasi
Ang mga mangko, no, sa mga mangko, yan, paborito nila po yan. Ang mga masasama, like, no, may mga tao na talaga pong masama talaga po, as in deep inside, evil po talaga po yung lumalabas po sa utak nila. Sila po ang unang natatamaan. Pinapatay po talaga nila yon. And sa experience ko po, marami po akong experience sa mga bata, usually mga bata na nakakita. Hindi po nila papatayin yan, pero ikukulong po nila. Kasi itong third eye po natin, there is a life by itself. May sarili po yung pag-iisip. Parang ikaw din, actually. Parang ikaw din talaga ito mismo. Kaso lang, there is another you inside. Kinukuha nila yan. Kaya marami akong nakikita na sa mga mga masasamang lugar po na kung saan nangyayari po yung mga kulam, kinukuha po nila yun. And ginagamit po nila sa masasama. Ito po yung ginagamit nila, parang ito yung mata nila, ginagamit nilang mata para makita po yung mga kung ano po ang gusto nilang makuha. And guys, maybe sabihin ko lang sa inyo, maybe I am not perfect. Pwede pong magkamali po ako. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na lahat po dito ng sinasabi ko paniwalaan nyo. Pero i-check po ninyo kasi may mga tao po talaga na they suffer because of this and hindi po nila maintindihan ang kanilang sarili, bakit sila ganito, ganyan. And sa side ko kasi, it's like, hindi ko na masyadong hindi kasi sa akin sabi ko nga sa inyo, yung mga nakikita ko nung bata pa ako is para sa akin, yung parang natural na lang po sa akin. Pero dumating po talaga sa punto na adult na po ako and ayaw ko po talagang tanggapin yung ganito nga, ba't ako nakakawa ng gano'n, no? Natatakot nga ako po sa sabi po nila na maybe nga, ala ka ng demonyo or something na mayroong devil inside of you, kaya ka po nakakagawa po ng ganyan, may kapaling ka ganyan. But, so, nagkakaroon po siya ng conflict sa pagkatao po natin. And, sa totoo lang, lumabas po ako dito sa YouTube dahil po, may mga tao po talaga na they are really suffering because of this and hindi nila alam na ganun po sila and, marami sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta, saan sila tutungo. And ako siguro sabihin ko lang sa inyo guys na malakas lang po talaga ako and may time po talaga na nalulugmok ako and hindi ko maintindihan yung mga nakikita ko. And sabihin ko sa inyo, nag-turn na po ako sa pari, wala po silang maipaliwanag sa akin. Punta po ako sa manggagamot, di po ako tinatanggap kasi nga po hindi ko alam bakit, pero talaga pong hindi ako nakakapasok po sa baluarte nila. Like ganito, altar, no? Hindi po. And may mga tao man po na natanggap ako, malayo lang po siya. And shout out po kay Christopher Usida, so Sorsogon, no? Malayo siya sa akin. And ang energy po daw po is masakit sa dibdib niya. At the time po na hindi ko pa siya control. Pero may mga tao talaga dyan na ganun, kaso lang sinusuppress nila. And a long term po talaga po, kaya they are suffering deep inside kasi po yung mga gift po natin is like masasagap po yung problema ng iba, yung mga devil, yung mga because ito yung tinatawag ko na battleground. Etong mundo natin, the physical aspect po natin is a battleground ng mga espiritu. And now ngayon masasabi ko na medyo naiintindihan ko na. Actually, ang kausap ko hindi naman ikaw. Ang kausap ko yung nasa likod mo na kung saan kumaga sa akin, suppress ka, dapat ganito ka lang. Yung mga anino ninyo na kumaga sa akin is like trauma, mga sometimes po, mga deep inside may ginagawa kang masama pero hindi mo siya inamin. And marami din tao na they pretend na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No, hindi man ako ganyan, hindi man ako ganito. No? Kasi sino ba naman ang magsasabi ngayon, kaya mong gumawa ng ganito, which actually, in fact, napakabait mo. And mind you guys, hindi po ako naniniwala doon. Only God is good. Sa totoo lang. Yeah, sometimes marami tayong mga pagkukulang, alam ko yan, but ang sa akin, we cannot really jump into conclusion that we are okay.
no? Yung bagang hindi na kaya yung pagkukunwari natin na we are okay, which actually we are not. And mas maganda siguro kung harapin natin siya, and then after that, tignan mo kung nasaan ka, na ganito, nga ganyan. So, ano ka, para po kahit papaano, ikaw magdadrive sa buhay mo, hindi yung iba magdadrive sa'yo. Kasi sa totoo lang, pag nakuha ang third eye mo and nagamit po niya, every time na kung ano man po yung nakikita niya and gagawin mo ito, gagawin niya ito, doon ganun din mangyayari sa'yo. Kasi ang mata mo, actually, hindi siya hiwalay sa pagkatao mo. Is part of you, kaya ginamit niya. Yun po ang tinatawag po natin na talaga pong grabe po ang masama na ng ginagawa mo, or hindi mo alam na yung ang bakit may makikita ka, pero bakit ang pakiramdam mo sa mundo is like masama na sila lahat, like yung malas na nakukuha mo, like yung ganito, ganyan. Bakit parang ang pakiramdam mo is like, lumulubog ka, and kasi nga po is like, kung ano po ang ginagawa sa kanya, mararamdaman mo po yan. And honestly, sa totoo lang, I don't know how to explain it to you personally, pero parang sa akin kasi, I think it's time for you na siguro paunti-unti tayong magigising po sa katotohanan po ng mundo po natin actually, is ano, kahit sabihin po natin horror story yung sinasabi ko, pero talaga po meron po talagang Diyos na nagagabay po sa atin, na kung talagang tatawag ka po sa Kanya, magkakaroon po ng kaliwanagan po yung pagkatao mo. And hindi ako we are not talking here doom and gloom, pero ang sa akin, I think kahit man po salubungin po natin yung storm, basta alam natin kung ano ka, kung sino ka, and then siguro we can pass through it, na o hindi ka po na ano, kasi alam mo kung ano ka, no? And mahirap kasi pong mga Christian people po na talaga pong dinideny, sinosuppress po yung pagkatao mo, because it's not true. Hindi ka po evil, hindi ka po demon na kung tatawagin. You are actually has no beginning and has no end, just like the Father. And mas sa isang katulad mo na suppress po ng mas nakakaano, sila pa yung actually gumagawa sa'yo. Guys, kung makita niyo talaga yung mga horror stories, same thing, no? Kung sino yung tao na talagang they hated you, yun ang gumagawa at gumagamit sa'yo. And, maano kasi, naiinggit sila kung anong meron ka, pero hindi nila masabi yun. They just despise you, that's all. Pero, what they despise you is, they are lacking of it. Wala sila kasing ganun, kaya gusto nilang maranasan kung anong meron ka. Meron man din po akong nakikita na actually talaga pong magaling siya, maano siya, pero super naman po ang ginagawa niyang masama. And hindi daw niya alam yun. Yun ang sabi niya, hindi daw niya alam. So, sa akin, whether denying it or not, makikita yun sa pagkatao po natin kung bakit ka po hirap na hirap. And bakit ka po nahihirapan po, no? And you always mention God, no? God saves me, God is good, God is this, God is that. But then deep inside, no? Nagkawindang-windang na yung pagkatao mo. No? So, why these people suffering so much? Because sometimes they don't know. Hindi nila alam kung ano nangyari sa kanila, hindi nila alam kung nasaan sila. As I said, they are in the dark. And maybe this time, pwede po nating pukawin po yun. Pwedeng sabihin po natin, yeah, alam ko naman hindi ko makakaya po na tingnan kayo lahat dahil po sa dami. Pero, kaya nga, kung minsan, 4 na load po ako sa isang araw. Kung hindi lang bumibigay itong cellphone ko, syempre nalulobat sila. So, kailangan kong pahingahan. And then, pahingahan ko din yung beses ko. Well, that's it for tonight. Then, thank you. Medyo, maiksi lang po sana yung topic po ng medium. Pero, I think it's good to know. Thank you guys, and maraming salamat po, no, sa pagtatangkilik po. And thank you very much po, no, sa lahat po ng nasa dilim, no. No, by the power of God, by the power of Jesus Christ, no, and hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah po. Magbibigyan po kayo ng liwanag, light, like a candle, like the sun, and bestow upon you
In nomine Patri, et Filii, Spiritus Santo. Maraming salamat po guys and thank you po.